Yan po, hello. Thank you for availing our printing business costing and pricing sheet. Um, Ito pong video na to is very quick, parang tutorial how to use this sheet and to navigate po. So, first, may makikita po tayo ditong 5 tab. Yun po yung instruction, costing sheet, direct cost, overhead, and in cost, which is yung mga necessary ng mga list para makapag-pricing po tayo ng properly. Yun. So, first, hindi niyo po need na maghingi ng access sa akin since yung bibigay ko po sa inyo is talagang naka-view lang siya for viewing. Ang kailangan niyo po, pag for example, naka-laptop po kayo or computer, which is mas recommended ko po kasi mas malaki yung screen, mas madali yung manavigate, mas maganda siya gamitin. First, pupunta lang kayo dito sa file. Makikita niyo po itong file. Next is, click nyo lang po, may make a copy dyan. Click nyo yung make a copy, then rename nyo lang po to kung ano yung gusto nyo pangalan, then choose ng folder kung saan nyo gustong i-save, or dyan na yan, and make a copy. Then, next naman po is kung kayo po ay naka-phone. Kung sa phone naman po, medyo maliit pero ganun pa rin naman po. Nagpa-function naman po siya sa phone. Kailangan po may Google Sheet na kayo sa phone nyo. Kung wala po kayong Google Sheet, need po muna natin mag-download. Then, once may Google Sheet na kayo sa phone, punta lang po kayo dito sa sheet, tsaka nyo enter yung email address po ninyo. Pagka-enter, magbubukas yung Google Sheet, may makikita kayo sa upper right corner na 3 dots. Hanapin niyo po yung click, tas may lalabas, makikita niyo yung share and export, then make a copy po kayo. You can rename it din po. Then choose ng folder, then click OK. Next po is makikita niyo po dito yung mismong calculator. Yan po. Makita niyo po wala pa po siyang laman since hindi pa natin siya malalagyan. Mamaya po fill upan po natin to. Next po natin is ito, yung direct cost. Dito po is lilista natin yung mga consumable materials natin. Ano-ano po ba yan? Bond paper, yung mga binili po nating materials para po makabuo po tayo ng isang product na nauubos, na need natin i-refill tulad ng ink, bond paper, mga laminating film, yan po. So, ililista po natin yan. Basta ang ilista nyo po dito yung mga need yung bilhin. For sure naman po, familiar naman po kayo dito sa consumable materials. Isa rin po sa part ng direct costing is yung labor cost. Magkano po ba yung pasahod nyo sa sarili nyo, or kung may sinasahuran po kayo, magkano yung hourly wage niya po. Kung ilang oras siya nag-work, yan yung kung may overtime ba, tapos yun, magto-total na po ito. Reminder lang po na ito pong mga naka-red na font, hindi na po natin sila dapat galawin. Since naka-formula po ito. Yun. Yan po, may naka-formula. Dito po, pwede nyo ilagay yung link ng shop. Next po natin is yung overhead. Kasama sa overhead is yung depreciation. Ano po ba yung depreciation? Yun po yung mga gamit natin na hindi man consumable pero nasisira, naluluma. Kailangan po, since kailangan natin bumili ng mga bagong gamit, assuming po na soon, pagka bumigay na po talaga yung gamit natin, at least may natabi po tayo. So, first po natin sa list, syempre yung ating printer, naluluma po yan, di ba? Kahit pa, ayun po, need lang natin ilagay yung amount niya or yung desire nating printer sa susunod na bibilhin natin para kumbaga maipon po natin. And then, ilan ba yung tingin yung lifespan ng printer nyo ngayon? For example po, yung printer ko nagkakahalagang 10,000. Tapos, ilan ba yung lifespan niya? Kunyari, tingin ko, 3 years siya, magtatagal, 5 years. After 5 years, kailangan ko na siya palitan. Then, ilang days po ba kayo mag-work sa isang taon? Kunyari, 250 days. Ito po, auto-compute na po yan na at least meron po kayong 2,000 na savings per year.
Ganun din po, ito naman po yung monthly depreciation na savings natin. Ito yung daily. Na at least pala dapat para sa printer mag-a-allocate tayo ng 5.56 pesos. And yun po, isama na natin yung laminator, ganyan. Kung ano po yung mga bagay-bagay po na need po ninyo, yung mga nasisira, yan nagde-depreciate. For example po, may mga iba pa po kayong printer. Ang suggest ko po na um, kung ano lang po yung gagamitin nyo, ayun na yung isama nyo sa costing nyo. So, yun po. Tapos nandito rin po yung link of shop. Pero kasi ito, total kasi ito eh. Kung ano yung ilalagay nyo dito, magto-total po yan. Pero ang importante, at least nalaman natin yung daily depreciation po natin. Yun, na dapat itatabi natin para dun sa mga gamit nga po na nasisira or dapat natin palitan. Next po, yun nga po, meron ding link ng shop. Tapos yung notes. Since itong depreciation, yung depreciation, naka-auto-compute na po yan dito sa overhead. Ang kailangan na lang po natin gawin is yung other pa na overhead nyo. For example, yung internet, 'di ba? Since gumagamit tayo ng internet para dito sa business. Bill ng kuryente, kunyari electric. Yan. Kunyari nagre-renta po kayo, ganyan. Ilagay nyo lang po diyan. Ang lagay niyo po dito yung monthly cost. Magkano po ba yung um, sa internet nyo, kunyari ako, napag-decidean ko na 10% ng internet bill namin, kukunin ko dito sa pagpiprinting business. 10% nun is 100. At least dapat may 3.33 ako per day para ma-allocate ko dito sa aking internet bill. Kunyari electric, 200, at least may 6.67 ako para ma-allocate ko dito sa ano. Kunyari yung rent, pero wala po kasi kaming rent, hindi kami magre-rent. So yun, kunyari ito lang yung aking overhead. Ito yung total, yung depreciation, yung internet bill ko, tsaka yung electric. So ang total overhead ko is 16.25. Dito naman po yung depreciation sa depreciation, ay included na po pala yan dito. So next po natin is yung ink. Yan. Same po dito, supposedly dapat po may formula na to eh. Pero ayusin ko yan. Ilalagay niyo lang po din, kunyari, yung ink nyo. Ano po ba yung nag-canvas kasi ako? Mo, yung HP na black. Ayan, black. 135 ml. Kahit di na po lagyan ng ml, yung number lang. Magkano yung price nun? Parang 350. Page shield, i-check nyo po yung page shield sa website ng printer nyo. For example, ito yung black kasi sa akin is 6,000 pages lang. So, magiging formula nito is ito, divide natin sa price. Ay, mali. Sorry. Ito po pala, sorry. Ito, divided by ito. So, yun, ibig sabihin, yung black ink ko per page is nagkakahalaga lang ng 0.06 per page. Pero nasa sa inyo po yan, depende kung kung dadagdagan nyo to. Pero ito po is based sa calculation po natin. Yan. Saglit lang po, alagyan ko lang dito ng formula. E5. Nice. Yan. So, ganyan po siya. So, kunyari, yung ano ba yun? Yung isa yellow. Tinignan ko siya is parang ano lang, 299 kunyari. Ay, mali. Sorry. Yung ml niya pala is 70 ml. Makakapuno na siya ng full tank na yun. 299 kunyari. Tapos, 8,000 po. Yung sa colored kasi. 8,000.
So, yun po, plusin nyo pa yung iba. Tapos, makikita nyo dito yung total in cost na ibig sabihin pala sa isang page, ayun yung dapat yung singilin. So, ganun po. So, dito na po tayo sa costing sheet. Possibly, dapat po meron tayong ano neto. Pero, for example, ano yung name? Ito po yung dapat yung fill upan dito. Ko sure kung fill up ba tawag yon. Pero, kung ano name ng product, ang na-try ko pa lang po is yung laminated. Laminated, personalized. Ano yun? Clock. Yung ano. Tapos yung printer namin is HP Smart Tank 615. Paper use A4. Parang ano yun 140 glossy. May yung isa ko po kasing sheet, may nakalagay ako doon ng mga price. Tinayman ko, isang print po is lumalabas sa 5 minutes since second hand ko siya nabili. So ito, number of items produced in 1 hour. So magbibase kayo sa 1 hour. So kailangan nyo talagang bilangan to. So ang na-produce ko po, kunyari for example lang 5 pieces. Lagay nyo lang po 5. So ang kailangan ko dito is yung glossy paper, A4, 140 GSM. Magkano po ba yung price no ng glossy na nabili ko? Kunyari is 150, kunyari lang po tas ilang unit price, sorry, yung unit price. So, saan niyo po ba makikita tong unit price? Dito po yan sa, di ba, consumable materials. Yung direct cost, hanapin nyo dito. Kunyari, ang nilagay ko dito is, nandito na yung list. Kunyari, yung glossy paper. Ito yung A4. A4 140 GSM. Tapos quantity nun parang 100 pieces po ata yun. Parang ano lang siya, 99 pesos. So lumalabas yung unit per price niya is 0.99. Ibig sabihin, isang piraso nun is 0.99. Ilalagay ko dito yung kasi unit price yung hinihingi eh. So number of products, since 5 yung na-produce ko sa isang oras, 5 din. 5 na glossy paper po yung nagamit ko para dito sa 5 pirasong laminated clock. So, laminating film, kunyari may nakalista na ako ditong laminating film. Ilan nyo ba yung unit price niya? Parang, hindi ko matandaan. Kunyari lang 0.78. Ilang product? 5. Ganun pa. Tapos yung marker, yung whiteboard marker kasama. Marker. Para lumalabas ng 3.80 siya isa eh. Kasi may nagawa na po ako. So, parang 19 pesos. 5 piraso. So, next is yung fastener. Ito mura lang to since magkano ko lang to nabili. Parang 0.3 lang. Tapos ilang piraso, 5. So, yan. Kailangan ko na ng... Siyempre po, next yung ink. Saan po natin makakuha tong ink? Sa ink costing. Kunyari, meron pa tayo dito magenta, di ba? Marami po yan. Tapos tingnan nyo na lang dito kung magkano yung lalabas. Kunyari 0.10 lang. Kunyari lang po to syempre. 0.10. Tapos, di ba 5 paper? Ito pong ink costing. Nasa sa inyo po yan kung mag-additional po kayo. Kasi itong calculator natin is reference lang natin para alam natin hindi tayo lugi, magkano ba dapat inaalat natin. So, kung makikita niyo po, tapos na tayo dito sa costing, kunyari. Makikita niyo po yan dito, yung total. Dito sa summary costing. Yung consumable materials natin is 28. Pero hindi pa dyan nagtatapos kasi kasama pa dito yung labor cost at overhead, tsaka yung other cost. Kunyari, singil ko sa sarili ko is 80. 1 hour lang naman kasi ginawa ko po ito, kunyari, yun nga, 1 hour, so 5 pieces. So, yan. Makita nyo din dito yung labor cost, lumabas na siya. Next is yung overhead. Kopyahin lang natin yan dito. Yan, kopyahin lang natin. Tama ba? Pwede ko ba i-copy-paste? Ay, hindi. Ano lang kailangan yung unit price lang yung overhead name tsaka yung unit price.
Hindi natin kailangan ano yung monthly cost. Pag magka-copy kayo, please po, wag nyo i-direct i-ganon kasi maaano siya. Right click, values only. Yan. Tapos pag magta-type po kayo, please pa-double click. Hindi po kayo, pwede rin naman mag-type kayo ng ano, pero mas okay pa-double click po. Unit price, the overhead depreciation, 6.25, 3.3, 6.67. Ano ulit yun? Kalimutan ko ba yan? Sorry. 6.25. 6.25, 3.33, 6.67. 6.67. Tapos other cost. Siguro yung editing, kunyari lang to. Kung ano yung tingin nyo may other cost kayo, free shipping, yung mga kung ano-ano pa pang other cost. Ilagay nyo dito kung hindi siya part nito. So, ito po yan. Lumabas na po siya dyan. Automatic na yan. Kung mapapansin nyo po na yan. Ayun po yung purpose kung ba't natin nilalagay dito. So, para pag nag-costing na tayo, malalaman na natin yung unit price, mas madali tayo makapag-calculate. So, lumalabas po sa 5 laminated personalized clock, nakagastos tayo ng 176.10. Pero hindi pa po dyan nagtatapos yung pricing natin. Hindi pa po yan. Hindi pa yan. Kasi, actually ito, kasi nag-compute na siya. Pero nasa atin pa po yan. Magkano pa ba yung markup na gusto natin? 20%? Pag 20%, ganito lang po yung kikitain natin. Wala pa tayong profit. So, pag nag-reseller, okay. Bawa, 40% ba? Ako usually 50 pataas. Yan. So, kung nag-50% po tayo, ito di ba yung total costing natin? Ito yung magiging markup or yung tubo natin. So, bali, pag 50% yung ating markup rate, ibig sabihin, sa 5 laminated na clock, may 88 pesos po tayong kinita. Pag nabenta natin yung lahat, ito yung magiging amount niya. Yung 264. Kasi pagpaplasin lang naman po yan yung costing plus yung markup. So, ang naging total po is yan 265 ay 64.15. Paano kung gusto niyo mas mataas yung kita niyo? Di lakihan niyo po yung markup. 80%. May 140 kayo. So, bali, mabibenta nyo yan ng 316.98 pero ang nagastos nyo lang is 176.10. Kasama na lahat dyan yung overcost, yan yung mga ano nyo. Tapos, ito yung suggested po. Ito po yung lalabas dito, is suggested lang po ito. Dapat po hindi kayo bababa dito para hindi kayo malugi. Katulad po nito, suggested retail price, dapat nandito ka sa 63. Pero ako usually nire-round up ko. Pwede kong gawin 65 kasi ang ano naman kung bibenta kong 63.40, wala naman tayong panukli, di ba na cents. Ito naman po yung suggested retail price per piece sa mga reseller. With minimum order po yan. Dapat hindi nyo siya mabenta dapat with minimum. Ito, suggested lang po po ito ha, para based dito sa computation natin. Nasa sa inyo pa rin po yan. Kung gusto nyo, 55 ba sa reseller with minimum of 5 orders, yan. Makikita nyo na rin po yung magiging profit nyo. Kunyari, itong 5 to, nabenta nyo siya ng 50.72 each. Ang profit nyo is ito, 78.7. Pero kung nag-retail kayo, lahat binenta nyo pa isa-isa, ito yung magiging profit nyo. Yun, kasi 'di ba nag-markup tayo. Pero nakadepende pa po 'yan. Meron din tayong discount rate na tinatawag para sa ating mga reseller. Pili kayo kung 10% discount lang. So, 10% discount, 'di ba ito po yung selling price natin per batch. Mabebenta natin yung 5 pieces ng 316. Ang magiging tubo natin doon is 140. Pero kung
kung 10% po yung discountancy sa reseller natin, ang benta lang, mabibenta lang natin yung mga product natin, lumalabas 285.28. So, nakasave si reseller ng 31.70. Ang kikitain po natin dito, 109 pag nabenta natin sa mga resellers natin. Hindi na po masama. Kasi alam ko naman po, depende po yan sa inyo kung yung mga product po niyo. So again po, yun suggested lang to. Kung gusto nyo isara to ng 60 pesos, 63 para yun po wala siyang butal. Makikita rin natin dito yung costing versus profit. Ito yung total costing natin. Ito yung retail profit. Ito yung magiging profit natin. Ito yung discount. Tapos ayan din po yung summary ng costing. Malaki yung sa consumable, other costs, yung overhead. So, yun lamang po. And I hope na kahit papaano na-tour ko po kayo. Basta yun po, reminder lang po, itong mga naka-red, no need to edit. Pag mag-edit po tayo, please double click. And titingin po tayo dito kung ano yung nakasulat ko na unit price. Ayun po yung kukunin natin. Hindi po yung monthly cost. Unit price. So, yun. Ayan, unit price. Basta po itong overhead, minsan nga po meron pa tayo, di ba, ditong ads, ang utilities, so depende po yan. Pero ang ano po ng overhead is papaliitin natin yung amount para hindi naman po nakakabigla na mas kaya nagmamahal yung product natin eh. So, para maging ano lang din siya, sakto lang din po, ma-afford ng mga customer natin. So, ganun po yung gagawin natin. Papaliitin natin siya using this formula po. So, yun lamang po. I hope na kahit papano po is na-gets po natin. And kung sakali po na may mga question po kayo, may mga need po kayo malaman and may clarification, message nyo lang po ako. And also po, pag may mga gusto po kayong ipagawa ng mga ganitong Google Sheet for customized, and kung kaya ko po, kasi may mga previews din po ako ng mga ganitong customer na nagpapa-customized, pwede po kayong gawa ng. And other po na nabanggit ko na may freebies po kayo na ano yung personal sale tracker po. Check ko siya para at least, 'di ba, since ito sa costing sheet is suggested lang naman to, hindi naman pwedeng tumaas pa dito yung sale nyo pagka gusto nyo laki-lakihan. At least alam nyo dito sa presyo na to, hindi kayo lugi. Kasi nakabase po yan dito sa costing nyo. So yun, send ko na lang din po sa inyo after po ng mapanood nyo po ito. So yun po, maraming salamat po and God bless.